Grabe na ang agwat ng sahod sa bansa. Habang ang mga manggagawa sa Maynila ay kumikita ng halos 700 pesos kada araw, may mga probinsya na hanggang 400 pesos lang ang sweldo. Pareho lang naman ang presyo ng bigas, karne, gamot, at gasolina, minsan pa nga mas mahal pa sa probinsya. Paano magiging patas ang laban kung ganito ang sitwasyon? Kaya naman isinusulong ni Senador Raffy Tulfo ang panukalang batas na gawing pantay ang minimum wage sa buong bansa. Pero ang tanong, makakabuti ba ito, o lalo lang lalala ang problema? Sa ngayon, napakalaki talaga ng diferensya ng sahod. Sa Metro Manila, nasa 695 pesos kada araw ang minimum wage sa non-agriculture sector. Pero sa BARMM, 411 pesos lang. Sa Caraga, 415 pesos lang kada araw. Halos kalahati ang agwat, pero pareho lang ang presyo ng bilihin. Dahil dito, napipilitan ang maraming manggagawa na iwan ang kanilang pamilya at lumuwas ng Maynila para makahanap ng mas mataas na kita. Ayon kay Tulfo, hindi tama ito. Kung pareho lang naman ang presyo ng mga bilihin, dapat pareho rin ang sahod. Layunin ng panukala niyang bigyan ng patas na oportunidad ang bawat Pilipino, saan man sila nakatira. Sa halip na magbiyahe pa o lumuwas, dapat may sapat na kita na makukuha ang mga manggagawa, kahit nasa probinsya lang sila. Sumagot naman ang Department of Labor and Employment o DOLE. Sabi nila, pag-aaralan nila ang panukala ni Tulfo at magsasagawa ng konsultasyon sa mga wage boards sa bawat rehiyon. Mahalaga raw na siguraduhin na kayang bayaran ng mga negosyo ang mas mataas na sahod nang hindi nalulugi o napipilitang magsara. Bukod dito, naghain din si Tulfo ng Senate Bill No. 1269 na naglalayong magdagdag ng 300 pesos kada araw sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Ito ay para matulungan ang mga manggagawa na hirap dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung maisa sa batas ito, malaking kaginhawaan ang maibibigay lalo na sa mga probinsya na hirap na makahanap ng trabaho na may sapat na kita. Kapag naging pantay ang minimum wage, maraming magandang mangyayari. Mas tataas ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa, hindi na kailangang iwan ang kanilang pamilya para makipagsapalaran sa Maynila, at mas magiging patas ang oportunidad sa bawat rehiyon. Mas magiging motivated din ang mga empleyado, kaya posibleng tumaas ang kanilang productivity. Sa madaling salita, mas magkakaroon ng dignidad at respeto ang bawat manggagawa saan man sila naroroon, pero may kaakibat din itong panganib. Kapag biglang tinaas ang sahod, baka hindi kayanin ng maliliit na negosyo ang dagdag gastos. Posibleng mauwi ito sa pagbawas ng empleyado o, sa pinakamasama, tuluyang pagsasara ng ilang kumpanya. Kaya kailangan itong pag-isipan ng mabuti at maglatag ng mga suporta tulad ng tax breaks at tulong mula sa gobyerno para hindi mahirapan ang mga maliliit na negosyo. Sa kasalukuyan, bawat rehiyon sa bansa ay may sariling wage board na nagtatakda ng sahod batay sa cost of living at kondisyon ng ekonomiya sa kanilang lugar. Pero dahil dito, nagiging malaki ang agwat ng sahod sa Maynila at probinsya. Sa Metro Manila, mas mataas ang sahod dahil mas maraming negosyo at mas malakas ang ekonomiya. Sa mga probinsya naman, mas mababa ang sahod dahil kakaunti ang oportunidad, kaya ang malaking tanong ngayon, hanggang kailan natin hahayaang ganito ang sistema? Para kay Senador Tulfo, ang panukala niyang pantay na sahod ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay laban para sa pagkakapantay-pantay at hustisya. Ang bawat Pilipino, saan mang bahagi ng bansa nakatira, ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Ngayon, nasa kamay ng mga mambabatas at DOLE ang desisyon kung ipapatupad ito. Pero nasa kamay din ng taong bayan ang pagpapaabot ng kanilang tinig. Kung ikaw ay isang manggagawa, estudyante, o simpleng mamamayan na naniniwala sa patas na laban, panahon na para magkaisa at ipakita kung ano ang tunay na nararapat para sa ating bayan.